di ba may tinapik po kayo dun sa program niyo sa RJ29? Yung sa RJ29 po, yung tungkol po sa paghukom. Nasabi niyo po, swerte na kung abutin tayo ng 15 years. Tama po ba? Oo, swerte na yun. Tapos may binanggit po kayo na isang daang taon po ba? O 1,000 taon? Ang tanong ko po, ano po yung kaugnayan ng 1,000 taon na sinasabi niyo? Kasi sabi niyo, maswerte ng abutin tayo ng 15 years. So, ibig po ba sabihin nun, paghuhukom na? Hindi. Meron kasi nagtanong doon na matagal pa raw ba ang pagdating ni Kristo? Aabutin pa raw ba ng mga 20 taon? Swerte ka lang kung abutin pa tayo ng 15 anyos o 10 o 7 sa pagdating ni Kristo. Hindi ko naman binigay yung eksakto, kundi sabi ko, swerte ka kung abutin pa ng 15, 10 o 7 taon, dadating na si Kristo. Kaya alam mo, pagdating kasi ni Kristo, dadating na siya, kukunin na yung mga banal, ano? Hindi pa naman magugunaw agad ang mundo eh. Meron pang 1,000 taon na paghaharian ni Kristo ang mga tao sa mundo. Ayun, yun ang millennium na sinasabi. Ang malapit nang dumating, yung pagdating ni Kristo. Yun ang malapit. Ibig po ba sabihin nun na pagdating po ni Jesus Christ, ang gusto ko po itanong, ano po yung literal na mangyayari sa mundo? Ibig sabihin na yun na po ba yung sinasabi niyo na magbubuhos ng mga apoy? Hindi. Ganito yon. Pagdating ni Jesus, kukunin niya yung mga banal niya, no? Tapos sila ang maghahari dito sa mundo. Siguro doon sa mga panahon na yon, bibigyan ng Diyos ang tao ng chance na makapagsisi. Pero doon na dadating yung sari-saring mga matitinding kalamidad, matitinding mga bagay, mga masasamang mga bagay, mas lalong kahirapan. Yun ang So ibig sabihin po hindi pa po magugunaw yung mundo noong time hindi pa. 1,000 taon pa nga eh. Di ba po tumatanggap po kayo ng Bible po? Yung magandang balita. Kasi meron pong binigay sa akin yung kaibigan ko na magandang balita Bible. Hindi po kasi ito mapabasa, so ibibigay ko lang po sa inyo. Hindi. Gusto mo, meron ka na ba nung hindi magandang balita Biblia? Meron po, kaya po sa father ko po yun eh. Sa father ko po. Oo, gusto mo bibigyan kita noon para yun ang maipalit mong basahin. Ano po ito, sabi raw po nung iba, isa raw po ito sa mga negosyo ng mga reliyon ngayon. Ano ito eh? Yung microscopic Bible ito, gagamit ka pa rito ng tinatawag na magnifying glass para mabasa mo ito eh. Di po, kasi po, nung napuna ko po siya, binuklat ko po siya, tapos gumamit nga po ako ng microscope. Bukod po sa kulang, talagang kulang-kulang nga siya. 63 pesos ito eh. Sabi po nung kaibigan ko, 25 lang daw po. 25 lang. Hindi. Bumili ko. Kasi kaya po binigyan kasi daw, swerte raw. Swerte raw. Swerte? Pagdala raw. Hindi, alam mo, ang salita ng Diyos, swerte yan pagka gaganapin mo. Pero kahit dalhin-dalhin mo ito, kung di mo naman ginaganap yung naririto, ay lalabas, hindi swerte ito. Malas ka, pagka daladala mo ito, hindi mo naman sinusunod. Kasi, mas lalong malaki, sagutin mo sa Diyos, daladala mo Biblia, hindi mo naman sinusunod. Mabuti pa sa iyo yung walang Biblia. Di ba? Kaya kailangan ng Biblia basahin at sundin. At naririto po ang lahat ng kapalarang naghihintay sa tao. Yung sinabi nung matanda kanina, magbasa na kayo ng Biblia. Totoo po yun. Hanggang hindi ka nagbabasa ng Biblia, magagalit ka kay Soriano. Pero pag nagbasa ka ng Biblia, mauunawaan nyo sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Salamat sa iyo, kapatid.